Oh. Dito pala ang bahay nyo. Opo. Buti walang pitas ng mais ngayon. Wala po. Tapos na rin po kasi. Tapos na? Opo. Ilang buwan ba ang pitasan ng mais? Ano po? Minsan 2 buwan po. Mabuti, Maxine, na naabutan ka namin dito. Opo. Ang ganda mo pa rin. Kumusta naman ikaw? Ayos lang po. Walang pitasan ng mais? Wala po. Dami mong labahan. Opo. Bakit? Natambakan po sa pagpipitas po ng mais, hindi po nakakapaglaba. Nung nagpipitas kayo ng mais, hindi napaglaba. Opo. Ngayon, may tanong ano bang pangarap mo sa mga anak mo? Yung makatapos po sila ng pag-aaral lahat para makamit nila yung gusto nilang sa buhay nila, kasi kami walang pinag-aaralan. Ayan tayong nasa ibang bansa. Maging ako man ay hindi ko pa alam kung ano yung reason or anong dahilan nila. Ang sabi sa akin nung napanood yung kwento ng buhay mo is nag-message sa akin na balikan daw kita, hanapin ko daw bahay mo. At ang sabi niya is tignan yung average mo. Pinapatanong ng kababayan natin. Actually, sponsor namin yan mga kababayan. Yung nagpapatanong. Sponsor ni Daddy Frankie. So, pwede ba namin makita yung average mo? Yung card mo, meron? Mayroon po. Pwede makita? Opo. Ito po. Kasi first quarter is 95, Opo. 96. Tumaas na nung fourth grading. 94, 92, 93. Naka-average niya is na... Ay! Ang init mga kababayan. Ngayon mga kababayan, mga kabarangay, no? Isang mapagpalang umaga sa atin lahat. At kumusta po kayo? Ngayon ay araw ng linggo mga kababayan. At panibagong araw, panibagong vlog. Mga kababayan, sa araw na ito ay hinanap namin ang bahay ni Maxine. At sa aming pagtanong-tanong, dito daw po sa likod ang bahay ng kanyang nanay at tatay. Kaya mga kababayan, kaya ko po siya hinanap or binalikan dahil isa sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Nung napanood yung kwento ng buhay ni Maxine, ay naawa sila sa batang dalaga. Kumbaga, nabigani sila sa kasipagan ng dalaga na sa edad niyang 17 years old ay batak na batak. Ayon nga po sa bata, 12 years old pa lang siya nung magsimula magtrabaho sa bukid at nakikipagsabayan sa mga kalalakihan sa trabahong bukid. Kaya ang utos sa akin ng ating kababayan na nasa ibang bansa, pasyalan ko daw, tignan yung bahay at higit sa lahat, tignan daw yung grade or average ng bata. Bakit kaya mga kababayan? Ano ang layunin ng ating kababayan na sa ibang bansa? So hindi ko po muna babanggitin ang kanilang pangalan dahil maging ako man mga kababayan ay hindi ko rin alam kung ano ang nasa isip po nila or kung ano ang plano talaga nila. So ito ang reason mga kababayan. Ano nga kaya ang average ni Maxine? Samahan niyo ako at sama-sama nating alamin ang kwento ng buhay ng batang ito kasama ang kanyang pamilya. Let's go! Ay, tapo. Sir, magandang umaga po. Magtatanong lang, dito po ba bahay ni Maxine? Ay, opo. Ayun, tatay. Opo. Salamat naman. Magandang umaga po. Tapos kayo ang nanay. Ako po, Pangalan niyo po, nay? Arlene Cayago. Nanay Arlene Cayago. Tapos si tatay? Maxil Cayago po. Maxil Cayago. Ilang taon po kayo, tay? 49 going 40, going 50. Going 50. Kumusta buhay niyo rito? Medyo mahirap din. Kinakaya naman kahit anong hirap. Ayan, salamat. So, siguro naman tayo na napanood nyo na yung upload namin about kay Maxine.
Opo. Oh, yan. So, nagpunta kami dito, tay, nay, dahil gusto namin siyang kumustahin ulit at alamin yung kanyang kalagayan dito. At syempre, gaya na sinabi ko dun sa unang upload, is para makilala rin kayo. Opo. No? So, anong trabaho ni tatay? Minsan tricycle driver, tsaka nagbabalat din ng mais. Kasama rin po ako sa CBO. Oo, tama, nabanggit ng anak niyo po na CBO daw kayo. Kumusta siya? Nasaan po siya? Ano po sa likod, naglalaba po. Naglalaba? Pwede ba namin siyang makausap? Dito po, samahan ko po kayo. Ay, salamat. Tara mga kababayan, mabutit nandito. Nak! Ay. Pasyara ko ulit ni Daddy Frankie. Ay, kumusta? Oh, dito pala ang bahay nyo. Opo. Buti walang pitas ng mais ngayon. Wala po. Tapos na rin po kasi. Tapos na? Opo. Ilang buwan ba ang pitasan ng mais? Ano po, minsan 2 buwan. Hmm. Mabuti, Maxine, na naabutan ka namin dito. Opo. Ang ganda mo pa rin. Kumusta naman ikaw? Ayos lang po. Walang pitasan ng mais? Wala po. Dami mong labahan. Opo. Bakit? Natambakan po sa pagpipitas po ng mais, hindi po nakakapaglaba. Nung nagpipitas kayo ng mais, hindi napaglaba. Opo. Ngayon wala nang pitasin. Opo. Kumusta naman kita mo sa pagpipitas? Ayos lang po, medyo nakaipon din po. Nakaipon din. Opo. Very good. Dito pala talaga kayo nakatira? Opo. Kaninong lupa ito? Sa lolo ko po, pero ayong bahay po sa parang hati po ata sa papa ko. Mana na ng papa mo. Opo. Sarili na ng papa mo. Opo. So sa inyo na itong lupa. Gaano naman kalaki itong lupa? Hindi ko po alam. Ilang taon ka na ulit? 17, no? Opo. Sa bagay, mga ganyang edad, hindi pa nila alam yung mga ganyan. No? Pero ilang taon na kayo nakatira dito? Matagal na po, simula po nung dito na rin po kasi ako lumaki. Nandito ka na lumaki talaga. So, eto ang bahay ninyo. Opo. Sino nagpagawa yan? Nakalakihan ko na pong ganyan po eh. Nakalakihan. Pwede mo masilip bahay nyo. Yung mga kababayan, silipin natin yung bahay ni Maxine. Ayan. Okay. Pwede na pumasok? Opo. Ayan. Hello po. Hello, Nay. Dito kayo natutulog. Opo. Nanay mo. Opo. Nay, dito ka, Nay. Huwag kang mahiya. Maganda rin si Nanay. Kamukha ng anak niya. Nay, kumusta po kayo, Nay? Okay lang po. Kumusta ang buhay-buhay? Ganito po, mahirap ang buhay. Kayo po yung full-time mother dito. Opo. Ano po yung pinapakain ninyo sa anak niyo, ba't napakabait na bata at napakasipag? Ano po, pag may hanap buhay yung asawa ko, yun, wala naman pong basta lahat kami kumakain. Lahat kayo kumakain. Masaya naman. Opo. Kahit na anong ulam, gusto naman nila. Paano mo sila tinuturuan? Gaya na aking sinabi kasi si Maxine napakasipag na anak. Ang sinasabihan ko po na yung magsumikap sila dahil sa kahirapan ng buhay. Tapos mag-aral silang mabuti para hindi sila magaya sa amin. Walang pinag-aaralan. Kaya nagsusumikap po siya na mag-aral. Kahit na anong hirap ng ang buhay po. So, ilan po ba yung anak niyo, Nay? 7 po. So, pang ilan po si Maxine? Pangalawa. Pangalawa, yung panganay, nasaan po? Andyan po sa labas po. Pero nagtatrabaho po sa Maynila ngayon. Umuwi po dito. Okay. Ito lang yung bahay nyo. Dito kayo natutulog, Nay? Opo, dyan po sa kwarto. Pero yung mga bata dito. Ang mga anak nyo dito? Tabi-tabi yung mga anak nyo Opo, dito? yung kaming mag-asawa sa kayong 2 maliit. Dyan po sa
maliit na kwarto na ginawa ng asawa ko. Bari kayo na ang gumawa rin ito. Oo, itong kusina nila na dati, yung magulang. Ito dati, kusina ng magulang ng asawa niyo. Opo. So, ginawa na ninyong Ginawa bahay. lang po namin ng bahay na namin. So, 7 bata dito natutulog lahat. Opo. Nagsisiksikan sila dito. Pati si Maxine. Opo. Okay. Ito yung kwarto. Ay, oo, sa bagay, tama mga kababayan. Tignan nyo yung, pwede masilip? Okay po. Sabi ni nanay, dating kusina daw, pero ginawang bahay, kwarto, ayan, dating lababo, tapos yung lutuan. Pilipino talaga maparaan. Ay, ang daming mga Dito, Maxine. Dito ka, Nay. Ito yung pinaka-family, no? Family picture ninyo. Sa tatay mo, nanay. Yung mga certificate. Bali, yung mga anak mo na sinundan ni Maxine, nag-aaral din silang lahat. Opo. Mga elementary pa. Opo, yung isa elementary, yung iba po high school na po. Tapos yung dalawang maliit, opo kasi 2 years old saka pa lang. Okay. 5 years old po. Tapos dito, wala kayong mga upuan. At walang upuan. Wala po. Bakit? Wala pong ang biling upuan. Walang pambiling upuan. Pasensya na, o sisiro ako. Gaano ba kahirap dito ang buhay na sa probinsya? Sobrang mahirap po. Kaya kinakaya lang yung buhay namin. Kinakayanan lang din dahil sa Oo. ganito Basta na laban lang, no, Nay? po. Laban Nay, lang. may tanong ano bang pangarap mo sa mga anak mo? Yung makatapos po sila ng pag-aaral lahat para makamit nila yung gusto nilang sa buhay nila, kasi kami walang pinag-aaralan kaya hindi kami ng buhay namin, kaya sila gusto namin yung mapag-aral sila para makapit nila yung buhay na gusto nila. Okay. At umiiyak na si nanay, ba't naluluha ka, Nay? Dahil po sa yung ganitong buhay po. Okay lang yan, Nay. Mag-pray ka lang. Makakamit at matutupad nila yan sa tulong at gabay ninyo rin, no? Basta kahit anong hirap, basta nandyan yung mga magulang na gumagabay sa mga anak, napakalaking bagay na po yun. Dahil nakita naman natin na si Maxine is nagpupursige. No? So sabi mo, Nay, dito natutulog, lalaki na sila, no? Yung iba po, kasi Umiiyak si nanay, mga kababayan. kasi yung sa kabilang sa taas, yung sa tita nila na bahay, habang wala pa pong ulan, kaya gumawa pa sila ng tulugan dyan sa taas. May tulugan. Sino natutulog dyan? Si Maxine po. Doon ka natutulog. Saka pag tag-ulan na po, dito na po kami lahat. Siksikan. Siksikan kasi tag-ulan na, wala pong bubong yung sa taas. Kaya, yun po. So, okay. Napaka ni Maxine, no? Pinapawisan. Ang init dito, mga kababayan, kasi ang baba. Pero yun talaga yung reality dito sa probinsya, na maliit lang ang bahay. At eto, hindi man nila totally pinagawa. Kumbaga, minana pa nila sa kanilang magulang na kusina daw to dati. Parang family house ito, Opo. Pero nahati-hati na rin. Opo. Na rin po, itong kusina po ang kinuha ng asawa ko. Pero yung dyan sa kabila, yung mga kapatid niya po. Matanong ko lang, Nay, bakit ganyan po yung boses nyo? Parang pigil. Ganyan talaga? Opo, ganito na po. Mula pagkabata ko po, inborn po. Inborn yung boses nyo na yan. Inborn yung boses ko. Okay, at least walang problema, no? Okay. So, si Maxine, pwede ba masilip yung yung bahay mo, yung tinitirhan mo? Pwede po. Okay. At nakikita rin natin yung sitwasyon nila rito.
Ah, okay naman pala eh. Dito ka nakatira. Opo. Oh, ay bakit butas? Wala akong bubong. Nabagyo po. May pintuan. Ha? Pwede pumasok. Dito ka nakatira? Opo. Ito na bahay mo. Tinutulugan lang po. Tinutulugan. Sige, turun ka dito, be. Idikit ko lang muna to sa'yo. Ha? Yan, para magandang usapan natin. Para hindi na ako okay. So, dito ka nakatira. Opo. Ilang taong ka na nakatira dito? Gaano nakatagal? Ano pa lang po, 2 buwan pa lang po. Dito ka umihiga? Hindi po, dyan po sa kwarto po. Pwede makita? Sige po. Ayun po. Dito ka nahiga. Opo. Okay. Ang init. Pero paano nangyari yun, no? Walang bubong. Opo. Paano pag umulan? Ano po, bababa po ako dyan sa bahay po talaga. Sa paa, yun sabi ng nanay mo, na pag tag-ulan, nababalik ka na. Opo. Sino kasama mo dito? Kapatid ko lang po. Ay, yung kapatid mo. Opo. Babae rin. Opo. Ilang ba kayong babae? 3 po. Baby pa lang po yung pinakabunso. Na babae po. So, ilang taon yung katabi mong natutulog dito? Ano po, 14 years old po. 40. Nasaan siya ngayon? Nasa Luna po. Upo po tayo, sir. Okay. Sige. Okay lang? Opo, pwede po. Sige mga kababayan, upo tayo. Nagugulat ako dito sa sa buhay ni Maxine, yung kalagayan niya dito. So kanino itong bahay na to? Sino nagpagawa? Sa tita ko po. Ano po, parang ito po yung bahay po ng lolo ko. Bahay ng lulo, pero hindi tapos. Ano po, na bagyo po ito. Nasira nung bagyo. Opo. Pero tinirahan na nila. Ano po, maayos pa po ito nung una. Tapos nung nakaalis na po sila sa Marikina po, ano po, hanggang sa nabagyo-bagyo na po siya. Kaya hindi na nila inayos. Hindi na nila titirhan. Siguro po. So, ikaw na nakatira. Opo. Okay ka lang dito? Walang bintana. Tapos walang bubong. Binababa ko po tong kortina para po rin po sa privacy po. Ay, binababa mo dito para may ano. Pero kahit na, ang ibig kong sabihin, any moment, pwede kang mapasok. Hindi pa naman po ano eh. Wala naman. Opo. Safety na. Sa bagay, kung family house naman to, family compound, Opo. okay naman. Pero mag-iingat ka pa rin, ha? Opo. Kasi tingnan mo yung pintuan niya, mga kababayan, nung nakasara yung pinto, pagpasok, akala ko okay. Pagpasok ko dito, nakita ko, eto, hindi ako mapaniwala, walang bubong. Ayan, sira-sira. Tingnan niyo mga kababayan. Nandun ako sa labas, nakasara ito, sabi ko, okay naman. Pero nung pagbukas, nagulat ako, eto, walang bubong. No? Paano kung hating gabi, tapos umulan bigla? Di mababasa yan. Ano po, biglang baba po, biglang Biglang baba. Opo. Sige, doon tayo. No? Kasi alam mo, Maxine, alam mo ba ang pinaka-reason kung bakit ako nandito? May kababayan tayong nasa ibang bansa. Maging ako man ay hindi ko pa alam kung ano yung reason or anong dahilan nila. Ang sabi sa akin, nung napanood yung kwento ng buhay mo is nag-message sa akin na balikan daw kita, hanapin ko daw bahay mo. At ang sabi niya is tignan yung average mo. So hindi ko alam kung anong purpose nila. Pwede ba naming malaman ng average mo? Kasi sabi mo running ano ka na, running first year college ka na? ano po, K-12 po. Oh, K-12. Opo. Tapos mo na yung K-12. Hindi pa po. Magki-K-12 pa lang po. Okay. Magi-grade 12 pa lang po. Magi-grade 12. Okay. Kala ko tapos ka na sa grade 12. Hindi. So, running grade 12 ka na. Opo. So, paano yan pinapatanong ng kababayan natin? Actually, sponsor namin yan mga kababayan. Yung nagpapatanong. Sponsor ni Daddy Frankie. Pero halos hindi ko nga sabihin na sponsor kasi pinapatanong lang naman. Pinapakumusta kung ano. So, pwede ba namin makita yung average mo? Yung card mo, meron? Mayroon po. Pwede makita? Opo. Ito po. Hindi ko mapalaki. Ang dilim. Ayan.
Ayun. Ito po yung pinaka-final. Ito. Third quarter? Opo. Okay. Ito po yung una po. Ayan po. Average, 92. Ang mataas naman ang grade niya mga kababayan. Kasi first quarter is 90, 91, 92, 90, 90. Tapos second quarter to, di ba? Opo. Ganon din. 91, 92, 90. Ayan, 93. Tapos dito, third, 95, Opo. 96. O, tumaas na nung fourth grading. 94, 92, 93. Naka-average niya is 92. Excuse me. No? Pwede nating pwede naming mapicturan to mamaya Opo. para maipakita natin sa ating kababayan na nagpapatanong.